Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na sa inyong pag-aaral ay kaakibat ng inyong pagkaunawa sapagkat ang pagkaunawa o aking na iniibig na mga kapatid, naroroon ang tinatawag na pagtalima. Ang aking tanong sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umaging ito, naging maunlad ba ang inyong pag-aaral sa taong nakalipas? Mabunga ba ang inyong pag-aaral o aking na iniibig na mga kapatid? Kung mabunga o aking na iniibig na mga kapatid, mapalad kayo sapagkat sinusunod ninyo at tumatalima kayo sa utos ng dakilang Panginoon. Sa larangan ng buhay o aking mainiibig na mga kapatid, kasama kayo sa mga kaluluwang tumatakbo. Walang tigil sa pagtakbo. Mayroong napapagod. Mayroong tumatalikod. Mayroong bumabalik sa pinanggalingan. At kayo, o aking mainiibig na mga kapatid, patuloy kayong tumatakbo sapagkat ninanais ninyong makamit ang dakilang biyaya na nagmumula sa kaitaasan na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Aking mainiibig na mga kapatid, ang isang ako na matulungin, laging mayroong panahon sa pagbibigay ng pag-ibig sa kanyang kapwa, ay tulad sa isang puno na nagbibigay lilim at mabunga o aking mainiibig na mga kapatid. Isa sa inyong pinag-aaralan sa loob ng paturuan ng diwa. At ito, sinisikap ninyo may pakita sa pamamagitan ng paggawa na maging matulungin kayo at maging matulungin kayo doon sa mga nangangailangan. Kung kaya nga ito aking mainiibig na mga kapatid, huwag kayong pumili kung sino ang karapat-dapat ninyong tutulungan sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay nangangailangan ng tulong o aking mainiibig na mga kapatid. Lalo't higit na doon sa mga sasadlak, sa mga mabigat na suliranin sa buhay, sa mga kaluluwang kulang pa rin sa kaunawaan ng makalangit na karunungan o aking mainiibig na mga kapatid sa pamamagitan ng mga panalangin. Isang uri ng pagtulong na inyong ibabahagi sa inyong mga kapwa o aking mainiibig na mga kapatid. Malao na kayong nag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Mahaba na ang inyong nilakbayan sa buhay na yan.
Marami na ang pagsubok at pag-aaral na dumating sa inyong mga kalagayan at ito ay inyong napagtagumpayan o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit huwag kayong huminto. Huwag kayong huminto o aking mga iniibig ng mga kapatid sa inyong pagtakbo habang kayo nakikitalad sa mundong ibabaw. Huwag kayong tumigil sa inyong pag-aaral sa buhay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kahit gaano man kayo karunong, sa karunungan makalangit, ay patuloy pa rin kayong mag-aral at mag-aral sapagkat dumarating ang panahon sa kalagayan ng isang tao kung saan susukatin ang kanyang pananampalataya, susukatin ang kanyang natutunan sa loob ng patuloy ng diwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Hindi sapat ang mahaba ang buhay. Hindi sapat na kayo'y lagi narinig at naririto sa pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Hindi sapat ang inyong kasipagan o aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat sinusukat ng Diyos ang inyong pagkatao kung gaano kalinis na at kadalisay ang inyong mga puso. O aking mga iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang mga kaluluwa sa inyong kapaligiran. Tingnan ninyo ang kanyang kalagayan sa buhay o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung paano nila isila sa buhay. Ang biyayang pinagkaloob sa kanila ng kaitaasan, ang lahat ng mga ito ay nagiging balakid, naging hadlang ng kanilang pagkakilala na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sapat ang kanilang kinakain sa buhay na yan o aking may iniibig na sapagkat mapaghanap pa at naghanap pa ang kanilang mga sariling kakuan kung ano pang idadagdag sa kanilang mga palad o aking may iniibig na mga kapatid. Inyong unawain kung hanggat marami ang tinatangkilik ng tao sa kanyang buhay, hanggat marami siyang hinihingi o aking mga iniibig ng mga kapatid, marami din siyang responsibilidad na kanyang gagawin. Kung paano niya gagamitin ang kanyang mga tinatangkilik sa buhay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid. At kayo, maging maingat kayo sa inyong mga hinihingi sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat isipin ninyo paano ang inyong hinihingi sa kanyang banal harapan. Kung ito ay nakakabuti sa inyong espiritu, o ito ay nagbibigay pagugulumihanan ng inyong mga tunay na ako na walang iba kundi ang inyong mga espiritu. Huwag nawang magulumihanan ang inyong puso. Huwag nawang magulumihanan ang tunay niyong mga ako sapagkat ang mga bagay na inyong hinihingi sa harapan ng dakilang Ama, pagdating ng panahon, ito ipagsusulitin niyo sa kanyang banal na harapan. O aking may iniibig na mga kapatid. Sa panahon ito, kung saan ang pagsubok sa buhay, kung saan ang pag-aaral ay malago, aking may iniibig na mga kapatid, na may kakitaan kayo lagi na ng pag-aaral na mayroong katapatan. Kakitaan kayo lagi na ng kapayapaan at manatili kayo lagi na sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ang mga sangan ng dakilang Ama at ang mga sangangyan. Hindi sanga hindi kakitaan ng bunga, kundi kayo mga sanga nakakitaan ng bunga. Nasa ninyong ihandog sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran o aking mga iniibig na mga kapatid. At harinawa, kayo na lagi nakikinig sa mga kabatayaan at masipag na dumalo sa piging ng dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid. Higtan pa ninyo inyong kasipagan. Higtan pa ninyo yung pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Higtan ninyo
ang paggawa ng mayroong kabutihan, sapagkat ang kabutihan ang siyang ilaw na siyang niningning ng inyong kapaligiran. Ang kabutihan ang siyang liwanag na siyang tatanglaw doon sa mga nangailangan, o aking mainiibig na mga kapatid ko. Kaya nga, kayo ay tinatawag na laging mapalad sapagkat nayuyungan kayo palagi ng liwanag na mula sa kaitaasan, nayuyungan kayo palagi ng kanyang kabiyayaan, o aking mainiibig na mga kapatid ko. Kaya nga, kung nasa sa inyo ng biyaya, ipinagkaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, maging biyaya din kayo sa inyong kapwa, o aking mainiibig na mga kapatid. Na ang bawat salitang lalabas sa inyong mga labi ay magsisilbing asin upang sa ganon maunawaan at maunawaan ng inyong kapwa, o aking mainiibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, buksan. Sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 20, 32 hanggang 35. Pakibasa. Maliwanag, o aking mainiibig na mga kapatid, na kung paano kayo pinapayuhan ng kabatayaan, na maging kasangkapan kayo, lagi na, ng kanyang pag-ibig. Maging kasangkapan kayo ng kanyang kapayapaan upang sa ganon, manatili kayo sa paglilingkod na mayroong pag-asa sa inyong mga kapwa. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa ating espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mabuong kaakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan, na sa oras na ito magpuri kayo at magpasalamat sa Panginoong Hesukristo na laging pumapatnubay sa bawat isa sa inyo ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga anak, sa inyong pananalig sa isang Diyos at Ama, ang mamalagi nawa sa inyong mga puso, damdamin at kalooban, lalong-lalo na sa oras na ito. Manatili kayo sa katotohanan na siyang lagi ninyong inaasam-asam. Sa inyong mga puso at damdamin ay naririyan ang salita ng Diyos upang kayo ay manatili sa kapayapaan sa araw-araw. Mga iniibig, naway magiging tapat kayo sa inyong pananalig, sa inyong pananampalataya, sa inyong kalooban, at ang karunungan na inyong inaasam-asam doon sa kaitaasan ay pinagkakaloob sa inyo upang kayo'y mamalagi sa salita ng Diyos. Mamalagi kayo sa tunay na pananampalataya at huwag ninyong pababayaan ang lahat ng ito sapagkat iyan ang tunay na pag-ibig, tunay na pananalig ninyo, tunay na inyong pananampalataya
upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Panginoon upang kayo'y mamalagi sa tunay na pananampalataya. Huwag ninyong pababayaan ang lahat ng ito sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay lagi nang sumasa inyo upang inyong maramdaman ang tunay na pananampalataya ninyo sapagkat ang biyaya ay lagi nang sumasa inyo. Inyong mararamdaman ang tunay na ibinibigay sa inyo ng Diyos na ang biyayang iyan ay huwag ninyong pababayaan sapagkat kayo ang mayroong tunay na pananalig, tunay na pag-ibig na siyang binibigay at binababa sa inyong mga kalagitnaan. Ang lahat ng ito'y kayo ang tumatanggap ng tunay na biyaya na nagmumula sa Ama. Inyo itong nararamdaman. Inyo itong maririnig sa inyong mga tainga at inyong malalaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa inyo sa araw-araw. Magpakatatag kayo, mga anak, na laging nananampalataya sa kaitaasan upang ibaba sa inyo ang tunay na salita ng Diyos Ama. Sapagkat yan ang tinuturo sa bawat isa na ang pag-ibig na may liwanag, na may kapangyarihan upang ito'y inyong ipamulat sa lahat ng kinapal. Kayong mga anak na naririto, magpasalamat kayo at laging magdasal sa kaitaasan upang ibaba sa inyo ang tunay na salita ng Diyos. Sapagkat kung kayo ay laging nananalig sa salita ng Diyos Ama, ay inyong madarama, inyong malalaman kung siya na nga ang nagsasalita sa inyong mga puso, damdamin, dahil ang Diyos ay iisa lamang upang kayo ay turuan at ihatid sa tunay na daan ng Panginoon. Magpasalamat kayo at magpuri sa araw-araw. Huwag ninyong pababayaan ang ningas ng banal na Espiritu Santo upang kayo ay lumakas sa araw-araw. Huwag ninyong pababayaan ang inyong pananampalataya ay hindi tunay. Ito'y tunay at inyong tatanggapin ang lahat ng biyaya na inyong hinihiling o hinihingi sa harapan ng Panginoon. Kung kayo nga ang mga anak na may kahirapan sa buhay, tandaan ninyo ng lahat ng inyong pananalig, lahat ng inyong inaasam-asam, kung kayo na nga ay malinis sa pananalig sa pangalan ng Diyos, kayo'y magkakalooban ng maraming biyaya. Biyayang kalakasan, biyayang inyong inaasam-asam sa inyong buhay sapagkat panahon na ang biyayang ito'y tunay na ipagkakaloob sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maghari nawa sa inyong lahat na ang inyong pananalig ay laging mapatnubayan kayo ng banal na Espiritu Santo sapagkat siya ang tunay na Diyos upang inyong tanggapin ang mga biyaya
na nagmumula sa Ama, sa pangalan ng Diyos Ama at ang banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat ngayon at magpakailan pa man. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay ngang inihanda kayo ng dakilang Panginoon upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay tunay na makatanggap ng kanyang biyaya. Upang sa gayon ang lahat at bawat isa ay makatanggap ng liwanag nga na nagmumula sa kaitaasan. At naway sa pagtanggap nga ninyo ng liwanag at biyaya na ito, ay inyo nga itong ingatan, inyo nga itong paundarin, sapagkat ang biyaya na siyang ipinagkakalob ng kaitaasan ay tunay ngang pagbibigay pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Naway kayo mga iniibig kong mga kapatid, ay hindi lamang mag-aral sa panahon na ito, hindi lamang kayo makinig, sapagkat kayo ay tinawag ng dakilang Panginoon, ngunit kayo nga ay magkusa, kayo nga ay lumapit sa dakilang Panginoon ng may bukas na puso na handang makinig, handang tumanggap ng kanyang salita at ng kanyang pag-aaral. Mga iniibig kong mga kapatid, naway kayo ay patuloy na lumakad sa landas ng katotohanan. Kayo ay patuloy na lumakad sa landas ng dakilang Panginoon na siyang patuloy na nagtuturo ng kabutihan sa lahat at bawat isa, na siyang patuloy na nagbibigay ng kapayapaan sa lahat at bawat isa. Kaya't naway kayo na siyang nag-aaral, ay tunay nga kayong maging matalino sa paglakad ninyo, sapagkat hindi lahat ng daan na inyong nilalakaran ang siyang makapagbibigay nga sa inyo ng kapayapaan, ang siyang makapagbibigay nga sa inyo ng tunay na kaliwanagan. Kaya't patuloy na manatili sa inyo ang tapat na pananampalataya sa dakilang Panginoon, sapagkat ito nga ang siyang tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Hindi nga kayo paparoon sa tahanan ng dakilang Panginoon kung kayo ay tunay na nananatili sa bahagi ng sanglibutan na ito, sa bahagi na siyang tunay na nakapagbibigay nga sa inyo ng kasiyahan. Ngunit ang kasiyahan nga ba na ito'y papantay sa kaliwanagan at kapayapaan na madarama ninyo sa tahanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig kong mga kapatid, patuloy nang ipinapakita, patuloy nang ipinamamalas sa inyo ang siyang tamang landas. Kayo na lamang ang inihintay upang sa gayon ay lakarin ninyo ang landas na ito. Patuloy na ipinagkakalob sa inyong pag-aaral, patuloy na ipinagkakalob sa inyo ang mga salita. Kayo na lamang ang inihintay ng dakilang Panginoon upang sa gayon ay tanggapin ninyo ito, upang sa gayon ito'y inyong paunlarin. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, naway ang inyong pananampalataya sa dakilang Panginoon ay patuloy na magtibay, sapagkat ito
ang siyang magiging landas ninyo. Ito ang magiging daan ninyo tungo sa tagumpay ninyo sa inyong pag-aaral at tungo sa kanyang tahanan na siyang tunay na ninanais na marating ng lahat at bawat isa. At bakit nga ba walang nakaparoroon sa tahanan ng dakilang Panginoon? Sapagkat ang siyang pumaparoon lamang sa kanyang tahanan ang mga nagtatagumpay sa kanilang mga pag-aaral. Ngunit kayo, mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay nagsisimula pa lamang at wala pa nga kayo sa kalahati ng inyong pag-aaral. Kaya't habang kayo ay nakikinig sa mapalad na araw na ito, ay naway kayo ay patuloy na mag-aral. Kayo ay patuloy na lumakad. At habang kayo ay lumalakad tungo sa dakilang Panginoon, ay manatili sa inyo ang tunay na pag-ibig, manatili nga sa inyo ang kapayapaan at patuloy na manatili sa inyo ang liwanag ng dakilang Panginoon at ang kanyang mga pag-aaral na siyang patuloy na bumubuhay sa inyong mga espiritu, bumubuhay sa inyo bilang isang ako. Kayo ay binaba dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon ay tapusin ninyo ang hindi nga ninyo natapos. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, gamitin nga ninyo ang panahon na ipinagkaloob sa inyo upang sa gayon ang pag-aaral na sa inyo ay ibinahagi ay inyong ngang mapaunlad, inyong ngang matapos at tunay nga ninyong maibahagi sa inyong mga kapatid. Sapagkat ang pagbabahagi ay isang mahalagang bahagi din ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi lamang kayo ang patuloy na tumatanggap, ngunit kayo din ay magbabahagi, mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ang pagbabahagi nga ng pag-aaral ay pagbabahagi ng kaliwanagan, pagbabahagi ng biyaya na siyang ipinagkaloob sa inyo. At dito nga makikita na dakilang Panginoon kung tunay nga ba kayong karapat-dapat na tanggapin sa kanyang tahanan. Mga iniibig kong mga kapatid, naway manatili sa inyo ang kababaang loob, manatili sa inyo ang pagkakumbaba sa inyong mga kapwa, sapagkat ito din ang siyang bahagi na ninanais ng dakilang Panginoon na makita sa lahat at bawat isa. Hindi lamang katalinuhan, hindi lamang pag-ibig, hindi lamang kabutihan, ngunit ninanais din ng dakilang Panginoon na kayo ay handang maibahagi ang inyong sarili sa Kanya. Mga iniibig kong mga kapatid, handa nga ba ninyong ibahagi ang inyong sarili sa dakilang Panginoon? Handa nga ba ninyong iwan ang lahat ng bahagi na inyong pinaghirapan dito sa sanglibutan na ito? Sapagkat nalalaman nyo nga na ang mga bahagi nga na ito ay mawawalay at mawawalay din sa inyo, mga iniibig kong mga kapatid. At kung sa gayon ay handa nga ninyong iwanan ang lahat ng bahagi ng sanglibutan upang sa gayon ay madaman ninyo ang tunay na pag-ibig at liwanag ng dakilang Panginoon, ay doon nga ang daan tungo sa tagumpay ninyo sa pag-aaral. Ngunit wala pa nga ang siyang handang iwanan ng sanglibutan na ito, sapagkat patuloy nyo nga iniisip, mga iniibig kong mga kapatid, na ang bahagi ng sanglibutan na ito ang siyang patuloy na bumubuhay sa inyo, na siyang patuloy na nagbibigay nga sa inyo ng kapayapaan at ng kasiyahan. Ngunit hindi nyo nga nakikita na ang bahagi ng sanglibutan, na ang bahagi ng kaitaasan nga ang siyang nakapagbibigay nga sa inyo ng tunay na kapayapaan, na nakapagbibigay nga sa inyo ng tunay na kaliwanagan at tunay na kasiyahan na siyang kailanman ay hindi ninyo makikita dito sa sanglibutan na ito. Kaya tunay nga kayong binababaan ng mga pag-aaral upang sa gayon sa pag-aaral nga na ito ay matuto kayo, upang sa gayon sa pag-aaral nga na ito ay magkaroon kayo ng kaalaman ukol sa mga bahagi na nararapat ninyong gampanan bilang kayo nga ay nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon.
At naway sa mapalad na araw na ito, kayo nga ay natuto ang bahagi na siyang akong pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang magbigay liwanag at magbigay ng kapayapaan sa lahat at bawat isa. At hanggang dito na lamang ako at sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang maghari nawa sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking binabati para sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailanpaman. Sa lahat ng naipababa ng kalangitan sa inyo, sa lahat ng biyayang natanggap ninyo mula sa kitaasan, mula sa pag-ibig ng Ama, gaanong karami ay hanggang ngayon ninyo nagkuwanan ng bunga. Gaano karami sa mga biyayang pinababa ng ating dakilang Ama sa inyo, gaanong karami pa nga ang inyong naalaga nang upang sa gayon ang bunga ay maipababa, nang upang sa gayon ang inyong espiritu ay manatiling malusog, nang upang sa gayon kayo rin ay maalagaan ng Ama patungo nga sa kabanalan, patungo nga sa pagiging isang tunay na anak ng Ama sa loob ng kanyang kaharian, nang upang sa gayon ang inyong mga tunay na lingkurin ay inyong maganap. Sapagkat kung kayo ay kukuha ng biyaya sa Ama, kung kayo ay makakapagtanggap ng kanyang kabutihan, kayo na ay mayroong lingkurin, kayo na ay mayroong kinakailangan, kayo na rin ay nagkakaroon ng bahagi ng upang sa gayon matubad ninyo ng kapalit kung anumang nabigay sa inyo. Na kung kayo ay nabigyan ng katawang laman, ito ay inyong alagaan. Na kung kayo ay nabigyan ng pagkakataong mag-aral, kayo ay mag-aral ng lubos. At kung kayo ay nabigyan ng karunungan, ito ay hayaan ninyong patuloy at patuloy na umunlad nang upang sa gayon masulit ng ating dakilang Ama kung ano mang mabibigay niya sa inyo at kayo rin ay makahanap ng kabuluhan sa ilalim ng pagiging ganap para sa Kanya. Sapagat ganito nyo lamang mahanap ang kabuluhan sa inyong mga buhay. Ganito nyo lamang makikilala ang kabanalan, ang pagiging ganap sa lahat ng Kanyang biyaya at ang tunay na pagtatanim ng lahat ng Kanyang pinapababa nang upang sa gayon, hindi lamang kayo ay ang makapaglingkod dito, ngunit ang inyong mga iniibig, ngunit ang inyong kapwa. Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, tinuturo ng kaitaasan para sa lahat at bawat isa, na ang katandaan ay mag-aalaga ng kabataan. Ngunit bakit nga ba't ito ang tinuturo ng ating dakilang Ama? Sapagkat katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga naglilingkod sa kanilang kapwa, ay sila rin ay lumilingkod para sa ating dakilang Ama. Ang naglilingkod para sa Ama ay naglilingkod para sa kanilang kapwa. Ang naglilingkod para sa kaunlaran ng kanilang sarili ay sila rin naglilingkod para sa Ama at para sa kapwa. Kaya't kayo ay magpakita ng kawanggawa para sa lahat at bawat isa. Kaya't kayo ay magpakita ng kabutihan, sapagkat ang pagganap ng kabutihan, ito nga rin ay patunay, ito rin ay sumasagisag na ang puso ng ating dakilang Ama ay tunay na tumitibok para sa lahat at bawat isa sa inyo. Sapagkat ang bawat gawa ng kabutihan, ang bawat gawa ng mabuti, ang bawat panahon na kung saan kayo'y naidadala sa katahimikan, ito nga ay dahil sa Ama at ito nga ay para sa pangalan ng Ama. Kaya't kayo'y lumakbay, kaya't kayo'y naririto sa landas na ito. Lumakad kayo ng tunay at tapat. Lumakad kayo ng mayroong pananampalataya sa inyong mga puso
at lumingkod kayo sa kapwa. Ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang paglalakad lamang, ang pagkukuha ng mga hakbang patungo sa Ama, ito rin ay maaaring maging lingkod para sa inyong kapwa. Sapagkat lahat ng lumalakbay patungo sa Ama, ang inyong bawat yapak ay magiging sagisag, magiging halimbawa para sa mga inyong nalikuran, nang upang sa gayon sila rin ay maglakad nito. Ang inyong mga yapak ay ang magiging liwanag ng inyong kapwa, kaya't kayo ay magpatuloy sa kabutihan, kaya't kayo ay magpatuloy sa paglilingkod, sa pag-aaral, sa pagbibigay ng inyong buong pagkatao, sa pagbibigay ng inyong espiritu, sa pagbibigay ng inyong lahat para sa Ama, nang upang sa gayon kayo'y maging tanglaw ng inyong iniibig, nang upang sa gayon kayo rin ay magtanglaw sa Ama ng inyong kahandaan para sa Kanya. Sapagkat lahat ng mga nag-iibig sa Kanyang kapatid, lahat ng umiibig sa kanilang mga lingkurin, lahat ng lumalakbay ng walang puot sa kanilang mga puso, ni kadiliman, ni karumihan, sila nga ay tanglaw para sa kapwa, at sila rin ay tanglaw para sa Ama, nang upang sa gayon kayo'y kanyang masugo sa kanyang kaharian. Lahat ng lumalakad sa ilalim ng landas na ito, lahat ng lumalakad sa harapan ng Ama'y sinasabihan niya na magtulungan. Lahat ay tinuturuan niya ng kawang gawa sapagkat siya rin ay nagbigay ng kawang gawa sa lahat. Ngunit unawain ninyo lahat na sa mata ng ating dakilang Ama, lahat kayo'y pantay-pantay, na lahat kayo ay pare-parehas na mapapalad, sapagkat lahat kayo'y nabigyan ng pantay-pantay at parehas na pagkakataon, nang upang sa gayon kayo'y makapagunlad ng inyong mga sarili. Ngunit hindi nga pare-parehas ang inyong kinakailangan, nang upang sa gayon ng kaunlaran ay dumarating. Hindi nga pare-parehas ang kinakailangan ng Ama sa inyo, nang upang sa gayon mahanap niya kayong banal at ganap. Kaya't kayo'y lumakbay na nagtutulungan-tulungan. Kaya't kayo'y lumalakbay ng mayroong pag-ibig sa kapwa at sa Ama, nang upang sa gayon ang lahat at bawat isa sa inyo ay maging ganap at buo sa ilalim ng kanyang kaharian. Hayaan ninyo na ang pag-ibig ay maghari sa inyong mga sarili, nang upang sa gayon kayo'y makapaghari ng inyong sarili. Sapagkat gaano karami nga ba sa inyo ay nakakapagpamahala ng kanyang mga sarili, nang upang sa gayon makagawa ng tama. Gaano karami nga ba sa inyo ay may disiplina, nang upang sa gayon ang kabutihan ay magawa, at nang upang sa gayon ang kaunlaran ng inyong espiritu ay lagi ninyong mahanap, lagi ninyong mahabol, lagi ninyong maganap at magawa. Kaya't kinakailangan ng pag-ibig, kaya tinahanap ito sa inyo, pag-ibig para sa kapwa, pag-ibig para sa Ama, pag-ibig para sa sarili. Sapagkat ang mga hindi nag-iibig ng kanyang ako'y hindi rin makakaibig ng lubos para sa Ama. Sapagkat kinakailangan na ibigin ninyo ang bawat isa sa mga gawa ng isang dakil ng Ama. Kung ito man ay kapwa, kung ito man ay ang sarili, kung ito man ay ang kanyang kaharian, kung ito man ay isa sa kanyang mga biyaya, ang pag-ibig ang inyong kinakailangan, ngunit ito rin ay kinakailangan ng patunay at ang simpleng pagtiis, at ang simpleng paglakad at ang pag-aaral ng mabuti at matapat sa lahat ng mga binibigay ng Ama at hindi na naghahanap ng lubos pa. Ito nga ay ang maaaring magpakita ng inyong pag-ibig ay tapat. Kaya't lumakad kayo ng mayroong katahimikan sa inyong mga puso. Hayaan ninyo na ang inyong kinakailangan ay ang gumabay sa inyong mga bawat yapak. Hanapin ninyo ang kinakailangan ninyo at huwag ang inyong mga hangarin, sapagkat ang lahat ng mga humahabol ng hangarin, sapagkat lahat ng mga naghahayaan
na ang kanilang kagustuhan ay maghari sa kanilang bawat yapak. Sila ay unti-unti napapalayo mula sa kaharian ng Ama, ngunit sa pag-ibig ng isang Ama, ang bawat isa sa mga tupang naligaw na gaya kayo ay muling ibabalik niya sa kanyang kaharian, sapagkat tunay na ang kanyang kaharian ay hindi ganap at buo hanggat ang kanyang mga iniibig na anak ay hindi nakabalik sa kanya at hindi nakakatahan sa ilalim ng kanyang kaharian, sa ilalim ng kanyang bandila. Kaya tinuturo ang kawanggawa, kaya't kayo'y pinapalingkod sa inyong kapwa, nang upang sa gayon lahat ay bumalik sa Kanya, sapagkat tunay mahanap din ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kapwa. Mahanap ninyo ang inyong sarili sa Ama sa paggagawa ng kabutihan. Unti-unti, mahanap ninyo ang tunay na kabuluhan ng inyong mga buhay, ang tunay na kinakailangan ng kabanalan sa paraan ng pag-aaral, sa paraan ng pagmamahal, sa paraan ng paghahanap ng katahimikan sa inyong mga sarili. Sapagkat doon ninyo maririnig ang Ama sa mga tahimik na bulong, sa mga bagay na maliit. Doon ninyo makikita ang Ama, sapagkat marumi ang mundong ito at marami ang maaari magtakip ng inyong mga pangdama. Kaya't lagi ninyo hanapin ng Ama sa lahat ng paraan ng tahimik, malinis at maliit. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isa. Naway kunin ninyo ang bawat biyayang may papapapa sa inyo ng buong puso at talustos sa kabutihan ng Ama. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, na lagi na'y tinuturuan at binababaan ng kaitaasan. Sa panahon at haba ng iyong pakikipag-aral, nariyan ang maraming bagay na tinatawag ninyong pagsubok. Nariyan ang mga bagay na tinatawag ninyong pag-aaral. Nariyan ang mga bagay na hindi ninyo maunawaan. Nariyan ang mga bagay na ikinasisiya ng inyong mga puso. Ganon din ang ikinalulungkot ng inyong mga puso. Ang lahat ng iyan ay pagdaraanan ng tao. Ang lahat ng iyan ay duroon sa kanyang kaisipan. Kung kaya nga, ang baba ng kaitaasan, pag-ibig, liwanag, at kapayapaan. Sapagkat ang pag-ibig ang magbibigay ng liwanag. At kung naroon ang liwanag, mayroong kapayapaan. Ang lahat bang iyan ay sumasa inyo, aking mga minamahal na mga kapatid? Nariyan ba ang tunay na pag-ibig? Pag-ibig na kung saan may itinatangi ba? Ang pag-ibig bang iyan ay mayroong sukatan? Ang pag-ibig na nariyan ba sa inyong mga puso? Kapag hindi na ibigay sa inyo ang inyong hinihiling, ay nawawala na ang pag-ibig na iyan. Ang pag-ibig ba na nariyan sa inyong mga puso ay malinis ang hangarin? Kung ganoon, aking mga minamahal na mga kapatid,
Tunay nga nasa sa inyo ang liwanag. At kung nariyan ang liwanag, hindi kayo hahatol sa inyong kapwa. Hindi kayo matatakot. Hindi kayo magagalit. Sapagkat nariyan sa inyo ang liwanag na bahagi ng Diyos na ninanais niyang laging magkaroon kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Kung ang kadiliman man ay sumasakop sa sandaigdigang ito, lagi na ibinababa ang liwanag sa kaisipan ng lahat at bawat isa upang sa gayon magkaroon siya ng tinatawag na kapayapaan. Kapayapaan na lagi na hinahanap ng tao. Kung kaya nga marami ang pumupunta sa iba't ibang lugar, maraming hinahanap. At sa kasalukuyan, napakaraming pananampalataya ang itinatatag ng tao sapagkat sa kanyang kalagayan, lagi siyang may hinahanap. Paano matatagpuan ang isang bagay kung sa kanyang sarili ay hindi niya kayang magbago? Paano mo hahanapin ang isang disiplina kung sa iyong sarili ay wala kang disiplina? Paano mo hahanapin ang kasiyahan kung hindi ka marunong magbigay ng saya? At paano ka mabubusog kung hindi ka marunong magbigay sa iyong kapwa? Marami ang hindi nabubusog kapanahonang ito, kung kaya nga't laging nagmamadali. Kumbaga sa isang minero, naroon at hukay ng hukay. Naroon at ang lahat ng lugar ay hinahanap kung saan siya makakakita ng ginto at maghuhukay at maghuhukay. Ganyan ang karamihan sa tao sa kapanahonang ito. Naghahanap ng iba't ibang pananampalataya sapagkat sa kanyang kaisipan at kalagayan ay hindi niya matagpuan sa kanyang pinananampalatayaan. Kayo aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ba ay patuloy at patuloy pa rin naghuhukay ng ginto na inyong hinahanap? Marahil ay oo, sapagkat yan ay isang pag-aaral. Ang ginto na hinahanap nyo sa paaralang ito ay patuloy at patuloy ninyong hahanapin at huhukayin sa kailaliman ng inyong mga pagkatao hanggang sa matagpuan niyo ang tunay na ginto na hinahangad ng inyong mga espiritu. At ang ginto na iyan ay isang panampalataya at tunay na paggawa sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Nawa ay hindi mapagalang aking mga kapatid at tunay na makita ninyo ang mga ginto na inyong hinahanap. Dumating man ang panahon na magdalawa ang kulay ng inyong mga buhok. Nawa, hindi pumikit ang mga matay na yan na hindi nyo nakita ang kahalagahan at ginto ng pag-aaral na ito. Upang sa gayon, ang iyong mga espiritu ay tunay na magkaroon ng kapayapaan. Yan ang lagi na hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga ang ganitong panahon, maraming pag-aaral ang ibinababa. Papaano na ang inyong paghahanap kung yung sa inyong mga sarili ay wala kayong mga disiplina? Paano ang pag-aaral na napakahalaga ay maisasagawa ninyo kung sa inyong mga kalagayan ay naroon pa ang kakulangan? Aking mga minamahal na mga kapatid, tinatawag ng bago ang taon ng marami, ngunit ang taon na iyan ay tunay na hindi nagbabago. Sapagkat ang aral ng kaitaasan ay patuloy at patuloy na ibinababa sa lahat at bawat isa at hindi yan magbabago. Ang kinakailangan
sa inyong sarili, unang makita kung paano ang tinatawag niyong bagong taon. Nawa ang pagbabago ay sumainyo sapagkat ang araw ay hindi nagbabago. Nariyan lamang at muli makakasalamuha at makakatagpo kayo ng iba't ibang espiritu, ng iba't ibang kaisipan, ng iba't ibang paniniwala. At kung dumating ang mga araw at sandaling iyon, nawa manatili sa inyo ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan, na lagi ngay hindi ipinagdadamot ng kaitaasan, sapagkat kayo ay tunay na pinili sa bunton ng karamihan, at nawa sa pagpiling iyan, manatili kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ang nananatili, bagamat maraming pag-aaral ang dumarating sa kanyang pagkatao, ang lahat ng katanungan ay masasagot, at ang kahilingan ay ibibigay ng naaayon at karapat-dapat sa lahat at bawat isa. Kaya nga, lagi niyong pagpasalamatan kung ano ang nariyan sa inyong mga pagkatao, kung ano ang naroon sa inyong mga hapag na mga pagkain, kung ano ang mayroon sa inyong tahanan, lagi niyong ipagpasalamat. At kung dumarating ang maraming katanungan, lagi na ipinaaalala sa inyo ang isang mataintim na panalangin, sapagkat ang panalangin kung paano ang isang Hesukristo sa kanyang kalagayan ng pagiging bahagi ng Diyos ay laging nananalangin upang sa gayon ang inyong kaisipan ay magkaroon ng tunay na liwanag at lagi na ang pag-ibig ng kaitaasan ang sumainyong puso upang kayo ay magkaroon ng tunay na liwanag. Hanggang dito ako. At muli, ang ibinababa sa inyo at lagi na iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan. Ang aking iiwang muli sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong patnubay, Arkanghel Rafael. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Isang pagbati ng masaganang bagong taon sa inyong lahat, aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang taong ito'y maging pagkakataon upang lalong magkaroon ng lalim ang inyong pag-aaral sa patruan ng dakilang Diyos. Na sa bawat pagkakataon, kayo'y bumabangon sa inyong mga higaan, nariyan ng kagalakan sa inyong mga puso, upang maghandog ng inyong kaorasan sa bawat ebanghelyo at sa bawat gawa na ipinagkakaloob sa inyo ng dakilang Ama. At bilang mag-aaral sa kanyang kalihiman higit na inaasahan sa bawat isa sa inyo, na lalo kayong magsumikap na gumawa at gampanan ang mga gawain patungkol sa kalihiman ng dakilang Diyos. Nang inyong mga oras ay hindi lamang upang maghintay ng kanyang paalala, kung hindi ang inyong mga oras ay inyong ilalagak upang makaisa ang mga kabatlayaan sa kaitaasan. Bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga espiritong umunlad, aking mga iniibig na mga kapatid, sa mga gawaing mabubuti,
sa mga gawaing mataas ang moral, sa mga gawaing may kabanalan, at higit sa lahat, sa mga gawaing patungkol sa Espiritu na siyang inaasahan na kayo, aking mga iniibig, na nakakaalam ng kanyang turo, na magpatuloy kayo, maging kaagapay ng dakilang Diyos, upang lalo niyong maunawaan ano nga baga ang kapangyarihan ng dakilang Ama. Hindi ako magtatagal, aking mga inibig. Ngunit ang bahaging ito ay ibinababa sa bawat isa upang pasimula ng taon. Na naway maramdaman ninyo ang kalakasan at kaginhawaan ng inyong mga sarili. Hindi lamang ng inyong mga espiritu, ganon din ng inyong mga laman na lagi ninyong itinatawag ng pag-asa sa dakilang Ama. Naway ang inyong mga puso'y puspusin ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. At sa pamamagitan ng inyong pakikinig at paggawa ng kanyang salita, ay kahabagan ng dakilang Ama ang inyong mga pusong naghihintay ng tunay na kapayapaan sa harapan ng dakilang Panginoon. Bidyente, uunahin ko ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Dumito kayo sa aking harapan. Naway higitan ninyo ang inaasahan sa inyo ng dakilang Ama. Maging matatag, magpakatalino, at lagi nang dadalhin ang pag-ibig ng dakilang Diyos sa dibdib. Isusunod ko ang mga kasangkapan. Sa harapan, alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Tunay na kayo'y gumagawa at gumagampan ng inyong katungkulan bilang kamanggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan. Ngunit hindi rin ipinagsasawalang bahala ng kaitaasan na kayo man ay magsipag-ayos ng inyong mga sarili. Magpakalakas kayo sa espiritu at sa laman, sapagkat higit pa ang pag-aaral na ipagkakaloob sa inyo ng dakilang Diyos kung nanaisin ng inyong mga puso na magpatuloy. Ngunit inaasahan ng dakilang Ama na kayo na naliwanagan ay higitan nyo din ang mga kaorasan na inyong ipinagkakaloob sa dakilang Panginoon. Naway, sa bawat pagkakataon na kayo'y tinatawagan ng Diyos, ang kahandaan ay sumainyo. At naway sa pamamagitan ng karunungang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Ama, ang tinatawag sa banal na aklat o ang nasusulat dito na humayot kayo'y magpakarami, naway ito ang maging layunin ng inyong mga kaakuan. At sa lahat naman na naririto, na nagiging kaisa ng Panginoon sa tuwi-tuwi na, ang pagkakaloob ng kaluwalhatian, naway tanggapin ng inyong mga espiritu at ang kalakasan ng Panginoon ang siyang bumaluti sa inyo, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Sa aking pag-alis, naway ang mga mata ng lundo ay magbahagi ng kanilang tanawin na kanilang napagkauluban ng kaluwalhatian ng Diyos
upang sa bawat isa ay madama nilang tunay ang kaluwalhatian ng Ama na sa kanila ay ibinahagi sa mapalad na umagang ito. Muli, ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam. At kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, kayo ay magkakapatid sa iisang pag-aaral. Kayo ay pinagsama-sama at pinagbuklod-buklod ng dakilang Panginoon upang sa lahat ng bagay na mahirap, kayo ay magsipagtulungan. Upang kung kayo man ay naduduwagi at nahihirapan, tunay, nakikita nga ninyo sa inyong kapwa ang pagtulong ng dakilang Panginoon. Hindi nga ba ganito ang pagpapala at pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa? Na bagamat kayo ay naririto sa sanglibutan, patuloy na nagsusugo ang dakilang Panginoon ng kanyang mga anak, ng kanyang mga alagad upang sa inyo'y mag-akay, upang sa inyo ay maggabay at mailagay kayo sa tamang kalagayan ng inyong pakikipag-aral. Mga inibig na mga kapatid, ang Diyos nga ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Tunay, siya ang liwanag at ang karunungan, gayon din naman ang katuwiran. Hindi nga ba ninyo nakikita na bago nga ninyo hilingin at bago nga ninyo hanapin, ay pinagkaloob na sa lahat at bawat isa? At sa pagbubukas ng bagong yugto ng inyong pag-aaral sa taon na ito, mga inibig na mga kapatid, bago pa nga ninyo harapin ang lahat ng bagay na mayroon ng sanglibutang ito, gayon din ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ay inilatag na ang maraming pag-aaral na inyong dapat na lakarin, na inyong dapat na mapagtagumpayan sa inyong mga pagkatao. Nakikita nga ba ninyo kung gaano kalaking pag-ibig ang inihanda ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Ngunit kahit gano'n ang pangyayari, mga inibig na mga kapatid, ay naririto pa rin ng tao ang kahinaan ng kanyang laman. Gayon din ang kanyang puso na hindi nagkakaroon ng katapatan. Mga iniibig na mga kapatid, tanging ang paalala ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na mangagtiis nga kayo't magsipagpuyat sa panalangin, sapagkat ito ang bahagi ng biyaya na ipinagkaloob sa tao upang makipag-ugnayan sa dakilang Panginoon, upang anumang bagay na katanungan sa kanyang sarili, anumang bagay na kanyang hinihingi o ninanais na malaman sa kanyang sarili, ay naririto ang kasagutan at ang inyong mga pangangailangan ay ipagkakaloob. Tunay, pumatok nga kayo at kayo pagbubuksan. Humingi nga kayo at kayo ay bibigyan. Nawa mga inibig na mga kapatid, buksan nga ninyo ang inyong mga pagkatao. Tanggapin nga ninyo ang bahagi na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. Sapagkat bagamat inilatag ang lahat ng bagay na mula sa kaitaasan, tulad nga din naman ng paglatag ng aralin ng isang Kristo sa pagbaba dito sa sanglibutan. Ngunit bakit nga ba marami pa rin ang nagkakaroon ng pagkakasala? Bakit marami pa rin ang sumusuway? Bakit marami pa rin ang bahagi na hindi tumatalima at patuloy na gumagawa ng layon ng kanyang puso at hindi niya nagagampanan ang kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon? Katotohanan ngang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid,
Malibang maunawaan nga ninyo ang unang batas na sa inyo ay pinagkaloob. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong lakas. Na ito ang siyang batas na sa inyo ay pinagkaloob simula pa nung una. At hanggang ngayon ay inyong ang binabaka sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa upang inyong maging gabay. At ang bawat batas na sa inyo'y pinagkakaloob pa ay bahagi lamang ng isang batas na ito. Mga iniibig na mga kapatid, papaano nga ninyo may pagkakaloob gayon din naman ang pagtulong sa inyong kapwa kung hindi nga ninyo nauunawaan ang inyong mga sarili? Kung hindi nga ninyo na tutulungan ang inyong mga kaakuhan, ay papaano nga kayo makapagkakaloob ng tulong sa inyong mga kaibigan? Papaano pa kung kayo nga ay ninanasan ng kaitaasan na gumawa para sa inyong mga kaaway? Kung ang isang pagpapatawad ay hindi may pagkaloob, bagkus ang tao ay patuloy niyang pinakikiramdaman ang kanyang sarili patuloy na inaangkin ng bawat kasamaan ng sanglibutang ito at patuloy niyang niyayakap, ngunit hindi niya nakikita ang kabutihan at pag-ibig ng dakilang Panginoon na ibinigay sa kanya simula pa nung una. Mga iniibig na mga kapatid, naway tanggalin nga ninyo ang inyong muta sa inyong mga mata. Tanggalin nga ninyo ang bawat lambong sa inyong mga pagkatao. Linisin nga ninyo ang inyong mga bukirin at maialis ang bawat dawag na mayroon ng lahat at bawat isa. Sapagkat dito lamang ninyo makikita na bagamat maraming kaguluhan na nagkakaroon sa inyong kapaligiran at hindi maraming kagulumihanan ng bawat pagpipingkian ng bawat kaisipan, kung kayo nga ay nagkakaroon ng pagkakaisa at nagkakaroon nga kayo ng tunay na pananampalataya at paggawa ayon sa Espiritu, ang lahat nga ng bagay ay inyong maisasagawa. Wala ngang imposible sa harapan ng dakilang Panginoon, mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo nga ay ninanasa ng kaitaasan na gumawa sa mga bagay na hindi nyo nakikita at nararamdaman, ngunit magkaroon lamang kayo ng malinis na puso. At ang bawat paggawa na yan, mga inibig na mga kapatid, palagi nga ninyong kasama ang dakilang Panginoon sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, sa bawat araw ng inyong buhay. Magkaroon lamang kayo ng tunay na katapatan sa inyong mga puso. At doon nga kayo, mga inibig na mga kapatid, ihahanda ng kaitaasan ng lahat ng bagay. Magkaroon lamang kayo ng pagkakataong gumawa ng mabuti sa inyong kapwa. Kayo maging kasangkapan ng biyaya na nagbubuhat sa dakilang Panginoon. Sapagkat kailanman ang tao ay hindi makakagawa ng mula sa kanyang sarili lamang. Ngunit kung siya ay tunay na nakakapit at nakakabit sa biyaya at pagpapala ng dakilang Panginoon, ay wala ngang imposible sa harapan ng dakilang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, bakit nga ba ang tao ay patuloy na nagiging mahina na hindi niya maipagkatiwala ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon? Kung ninanasa nga ng kaitaasan na ang inyong buhay, ang kabuuan ng inyong buong lakas at buong kaluluwa at buong kaisipan ay hinihingi sa lahat at bawat isa. Papaano nga ninyo may pagkakaloob kung sa maliit na paggawa ay hindi nga maipagkaloob ng lahat at bawat isa? Suriin nga ninyo ang inyong mga sarili na hindi sa mga bagay na kakaunti, bagkus paunti-unti ay dinadagdagan nga ninyo ang bahagi na inyong dapat na maipagkaloob sa harapan ng dakilang Panginoon. Unti-unti at banay-banay, mga iniibig na mga kapatid, na kung kayo ay gumagawa sa dakilang Panginoon, ay hindi nga kayo mauubos, ay hindi nga kayo mapapagod, at hindi nga kayo mga pupuyat, sapagkat buhay ang inyong mga espiritu.
sapagkat palagi nga ninyong kasama ang Diyos sa lahat ng inyong mga paggawa at patuloy na paggawa ng mabuti. Mga iniibig na mga kapatid, nawa maunawaan ng lahat at bawat isa na hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, kundi hanggang doon sa dulo ng maaabot ng inyong mga espiritu. Hanggang dito lang din naman may pagkakaloob ng isang ako ang bahagi ng kanyang pagbibigay, kung hanggang saan ang bahagi ng kanyang espiritu na ang liwanag ay magiging ilawan ng lahat at bawat isa. Ganito nga kayo tinuturuan, mga inibig na mga kapatid. Magsimula nga kayo sa maliit. Magsimula nga kayo sa maliit na bahagi ng inyong mga ako. Nang maliit na bahagi na ito na tinatawag ninyong espiritu, na kung ito'y inyong mapagtatagumpayan, ang kaitaasan ay palagi nga ninyong kasama at bahagi ng inyong paglakad at paggawa sa pangalan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ng inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Ang dakilang pag-ibig ng dakilang Ama sa lahat at bawat isang narito at ipinagkakalob ang kanilang mga sarili sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking sasabihin, tunay na walang nalilihim sa harapan ng dakilang Ama. Anumang bagay o ginagawa ng isang ako, ito ay nalalaman ng kaitaasan. Sa makatwid aking mga iniibig, ang bawat isa ay hinahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Kung kayo ay gumagawa ng naaayon sa kabutihan, sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon, kayo ay hahatulan din sa Espiritu. Subalit kung kayo ay gumagawa ayon sa inyong mga laman, kayo ay hahatulan ayon sa karunungan ng laman. Ito ang bahagi ng kaitaasan, ang tinapay ng buhay na ipinagkakalob sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang bagong yugto ng inyong buhay ay may mga pag-aaral na kinakailangang bigyan ng patunay na pagsusumikap, pagtatyaga ng bawat isa. Ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay katotohanan, hindi ito magbabago. Magpapatuloy at ibabahagi ng kaitaasan. Paulit-ulit na ibabagay ng kaitaasan upang patatagin ng inyong pananampalataya, upang bigyan ng pag-asa, ipadama ang pag-ibig ng kaitaasan. Kung magkagayon, kung nalalaman ng bawat isa na ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ito ang kinakailangang pagyamanin, pagyabungin ng aking mga inibig. Sapagat ito ang kinakailangan sa harapan ng nambanan ng dakilang Ama. Ito ang kinakailangang bakahin
ng bawat isa. Bigyan ng buhay sa inyong mga buhay. Sanayin ang inyong mga sarili upang sa gayon, sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa harapan ng dakilang Ama, kayo ay mayroong maibibigay na karapat-dapat sa kanyang harapan. At ang bawat isa na pinagkalooban ng pagkakataon ng kabiyayaan na tulad ng mga ginagawa ng bawat isa sa mga kaorasan at sandaling ito. Mga banal na gawain, mga pananalangin sa araw-araw. Kayo ay makatatanggap ng buo sapagkat binibigyan ninyong pahalaga ang mga kabiyayaan, karunungan, mga salita at katotohanan na ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Magpuri at magpasalamat ang bawat isa. Sapagkat nabuksan ang inyong mga mata, nilalakaran ng inyong mga paa, ginagawa ng inyong mga kamay, ang mga bagay na naaayon sa kabanalan. Ito ay isang kagalakan sa harapan ng dakilang Ama. Ito ang kinakailangang bakahin ng bawat isa. Kinakailangang pagyabungin ng aking mga inibig ng mga kapatid. Sapagkat sa darating na yugto ng bawat isa, ang alitigtigin ng sanglibutan na iyan ay tunay na susubok sa inyong mga harapan. Tunay na magbibigay daan upang kayo ay subukin, tuksuhin, ilayo sa harapan ng dakilang Ama. Subalit ang bawat isa ay huwag mag-alala, huwag panghinaan ng loob, kundi bagkus kayo ay manindigan. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Ibahagi ninyo ang inyong mga karunungan ayon sa Espiritu sa inyong mga kapwa, sa inyong kapaligiran, upang ang kabalansihan ng lakas at liwanag sa paaralan na inyong tinutungtungan ay naroroon kung saan ang lipunan na itinatayo ng dakilang Ama ay masunod at magkaroon ng katagumpayan. Kayo ang inaasahan ng kaitaasan, aking mga mga kapatid. Sapagkat dahil sa inyong mga kamay, sa inyong mga paa, sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, ang bayan na inyong tinutulungan ay naroroon sa daan ay tinuro ng dakilang Ama. Ipagkakalob ng kaitaasan, ang lakas, ituturo ng kaitaasan, ang liwanag, ang daan na kinakailang tahakin ng bawat isa. Naway ang bawat isa ang kanilang mga layunin ay naaayon din sa layunin ng dakilang Ama. Tumindig kayo aking mga iniibig na mga kapatid. Humayo kayo at magpakarami. Ipagkaloob ninyo ng buo ang inyong mga sarili nang walang pag-aalinlangan sa bawat oras na dumarating, sa bawat panahon na dumarating sa inyong buhay. Sapagkat ito ang isang tungkulin na kailanman na ibabahagi, ibinahagi, at kailangan gawin ng aking mga iniibig, mga kapatid. Upang sa gayon kayo ay naroon sa tuktok ng mundo at ibinibigay at ibinawagayway ang bandila ng karunungan ayon sa Espiritu. Sa bawat isang nagpapatuloy, siguradong ang katagumpayan ay inyong makarating. Sa bawat isang ibinibigay ang kanilang mga sarili, ay pagkakaloob din ng kaitaasan, ang biyaya, ang karunungan na kinakailangan ng bawat isa sa kanilang paglalakbay. Upang sa gayon,
ang katagumpayan na inyong marating, upang sa gayon ang tungkulin na ibinahagi ng kaitaasan ay inyong masundan, magawa aking mga hinihiling na mga kapatid. Panatilihin ninyo na kayo ay nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Alisin ninyo ang mga nakahadlang upang kayo ay makagawa ng mabuti, matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili ng buong puso, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon hindi masayang ang bawat panahon, bawat pagkakataon ay binabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At sa simula ng pag-aaral sa yugto ng buhay ninyo sa mga kaorasan at sandaling ito, ang kaitaasan ay naririyan sa inyong harapan, sa inyong likuran, upang kayo ay patuloy na gabayan, tulungan, at turuan sa bawat sandali. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay paulit-ulit na ipinapaalala, binibigyan din sa inyong buhay, upang sa gayon kayo ay hindi mangaligaw, kundi bagkus kayo ay makarating sa kinaroroonan ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang isang lakas at liwanag mula sa kaitaasan, ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa, ang inyong tagapagtulong, Espiritu Santo, na ang katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa sa inyo sa tuwin ay nagpapasalamat sa handog na kaloob ng dakilang Panginoon. Tunay nga ng inyong mga sarili ay buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi nga ninyo inaalintana ang mga bagay sa inyong kapaligiran. Ni hindi ninyo binibigyan pansin kung ano man ang tumatakbo sa inyong mga kaisipan na kung saan ito'y nanggagaling sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong kaseryosohan sa tunay na pag-aaral na ipinagkaloob ng kaitaasan. Nagagalak ang bawat nagtuturo sa bawat isa sa inyo. Sapagkat ang bawat isa ay sinuguan ng mga banal na espiritu upang nang sa gayon kanyang matutunan o makita ang kanyang sarili na tumutugon, gumaganap ng kanyang tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, alinawang inyong pagsikapan ang bawat pag-aaral sa panahon na kayo'y tinuturuan ng mga banal na espiritu. Sapagkat ito ang biyaya ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na inyong matutunan kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Hindi kayo nagiging isang mag-aaral na kung kailan nyo lamang
ninanais naroroon ang inyong mga presensya. Bagkus kayo'y nagbibigay nga ng inyong sarili sa bawat aralin na inilalatag ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, mabuti ang mga gawa na inyong ipinakita sa mga panahon na nagdaan. Mabuti rin ang inyong pag-aaral at ang kaitaasan ngayon nalulugod sa bawat isa sa inyo. Kayo na inaaralan ng kaitaasan, nakipkip ang bunga ng inyong pagpapagal. Ninanais ng dakilang Panginoon na ito'y inyong ipagpatuloy, na inyo pang dagdagan ang inyong mga pagsisikap, sapagkat lumalaon ang pag-aaral. Tunay nga na ang sanlibutan ay nakikipagpaligsahan sa inyong mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid, inyong ang bigyan ng paunang na nangunguna sa inyong mga pagkatao ang pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat ito ang makatutulong upang sa gayon ang inyong paglalakbay sa darating na yugto ng inyong buhay ay tunay nga kayong makapagtagumpay. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy din naman ang pagbibigay ng kaitaasan, ng liwanag at biyaya sa mga mag-aaral na nagsisikap. Kung gayon kayo na pinili ng kaitaasan, tunay nga ninyong maihanda ang inyong sarili at nang sa gayon ang mga darating pang aralin na sa inyo ipagkakaloob ay tunay at lubos niyong maunawaan. Ito ay ang pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu na kung saan ang biyaya na pinagkakaloob ay tunay nga ninyong ito hindi makikita dito sa sanlibutan. Bagkus ito ay inyong mararamdaman at inyo rin naman makikita kung ang isang mag-aral ay tunay ngang handang tumingin at ipagkaloob ang kanyang sarili ng may kabuuan. Mga iniibig na mga kapatid, mapalad nga ang bawat isa sapagkat kayo ay nasumpungan na gumagawa sa ubasan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito'y inyong tungkulin at kayo'y inaasahang magsisipagpatuloy sa paggawa. Kayo na inaasahan ng kaitaasan kung inyong ipagpapatuloy ang inyong pag-aaral at muli pang pagsisikapan, kayo ay isang mailalagay sa kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Magsipagpatuloy ang bawat isa. Piliin nga ninyong mabuti ang bunga na kung saan ito ay magdadala sa bawat isa sa katagumpayan. Muling ipinagkakaloob ng kaitaasan sa mapalad na kataong ito ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang iyong kapatid sa iisang pag-aaral at iisang Panginoon. Juan, Apostol, paalam.